as one of the top schools in the world. Normally, it's Hello mga kamarides! Welcome back to my channel. Kailangan nyo na lang i-check ang views habang ako'y nasa bus mula sa Zurich Main Station papuntang Interlaken. Ang Switzerland ay isang maliit na bansa sa gitnang bahagi ng Europa. Sa kabila ng pagiging maliit nito, mga 41,290 square kilometers lang. Siksik ito sa kahangahangang tanawin. Mayaman ito sa mga bundok, lawa at green valleys na kay sarap ang masdan. we have 9 million inhabitants. We hit the 9 million about 2 or 3 months ago. That was a big news. That was on TV, radio. It was big for us in the 9 million. But if you compare it to other countries, well, we're small. Just so you have a reference, Switzerland is the size of the state of New York. So, there you go. Kung iisipin mo, mas maliit pa ito kaysa sa Luzon. Pero nagtago ito ng mga kahangahangang natural wonders sa bawat sulok. Alam mo bang ang Switzerland ay nahahati sa 3 pangunahing rehiyon? Ang Alps, the Plateau, at ang Jura Mountains. Ang Switzerland ay punong-puno ng mga crystal clear lakes, gaya ng Lake Geneva at Lake Zurich. Sobrang mag-e-enjoy ka dito dahil sa pwede kang mag-paddleboarding, swimming at marami pa. Para siya talagang miniature paradise for water sports. Es famoso porque tiene los impuestos. Did you know sa Switzerland has 4 official languages? Yup, you heard it right. Merong German, French, Italian at Romanish. Kaya very diverse ang culture dito. Ang mga Swiss ay hindi lang matalino, kundi multilingual rin. And speaking of diversity, ang Switzerland ay composed of 26 cantons, or as we call it, estado. Ang Switzerland ay hindi nakikisali sa anumang digmaan mula pa noong 1815. Kilala ang kanilang patakarang neutralidad at ito ay tahanan ng maraming internasyonal na organisasyon tulad ng Red Cross at iba pang ahensya ng United Nations. Kaya naman kilala itong nakatuon sa kapayapaan. Sikat ang Switzerland sa buong mundo para sa kanilang tsokolate. Ang mga Swiss chocolate here tulad ng Lindt, Toblerone at Kaiser ay gumagawa ng mga kilalang produkto dito sa bansa ng higit 1 siglo na. Alam mo ba na ang Swiss ay kumakain ng average na 11.5 kilograms ng tsokolate bawat tao kada taon? Great meal. We have products like cheese and chocolates that are consumed famous all over the world. So for us, agriculture is still very important. So you have an idea part of the city. You see the music wall. If you have time to visit CERN, I recommend it. It's really beautiful city. There to the left, you also see one of the wooden bridges. The biggest one is the Chapel Bridge. And inside these bridges, you will also find really nice painting cycles. There are beautiful churches. Ito tayo sa Luzerne. Isa sa mga kanto nila, kung tawagin. Isa sa mga lugar sa Switzerland. Canton is parang yun yung mga states nila dito. At yung Luzerne, isa yun dito at ito yan. Tulad ng nabanggit, ang Switzerland ay may 4 na opisyal na wika. Aleman, Pranses, Italiano at Romanish. Bawat rehiyon ng bansa ay may sariling wika, kaya naman napaka-diverse ng kultura. Ang Switzerland ay tahanan ng ilan sa mga pinakamatataas na tuktok sa Europa, kabilang ang kilalang Matterhorn at Eger. Sa mahigit 1,500 na lawa at walang katapusang ilog, nag-aalok ang Swiss Alps
na napakagandang tanawin at puno ng outdoor adventure sa buong taon. Ang Switzerland ay gumagawa ng ilan sa mga finest cheese sa buong mundo, tulad ng Gruyere, Emmental at Raclette. Ang mga mahilig sa keso ay maaaring mag-enjoy sa iba't ibang cheese festival sa buong taon, tulad ng mga sikat na cheese market na ginaganap sa mga lugar tulad ng Gruyères. Madalas tawagin ang Interlaken bilang birthplace of tourism sa Swiss Alps. Noong ika-19 na siglo, naging tanyag ang rehiyon sa mga mayayamang British travelers na naghahanap ng leisure at adventure. Kilala sina Lord Byron at iba pang literary figures na bumisita sa Interlaken at umibig sa ganda nito, kaya't naging fashionably popular ang lugar. Normally it's a fisher's paradise, and it also produces a lot of hydroelectric energy for us. Aquí a la derecha, Interlaken ay tinaguri ang Adventure Capital of Switzerland dahil sa lawak ng mga aktibidad na puno ng adrenaline tulad ng paragliding, bungee jumping at skiing. Ang unang nakarehistrong paragliding event sa lugar ay naganap noong 1978, kaya't itinatag ang bayad bilang hub ng extreme sports. nuestros lagos, como esta de los para el país. Un proyecto importante del gobierno suizo que intenta instalar las plantas nucleares para la neutralización. Vamos a ver, un proyecto ambicioso, pero para que logre su país, fuimos los responsables con el medio ambiente, la naturaleza, con mientras. Bueno, creo que requiere ang pag-unlad ng railways noong huling bahagi ng 1800s, lalo na ang pagbubukas ng Brunig Line na nag-uugnay sa Lucerne at Interlaken ay nagbukas ng pinto para sa mga turista. Mula dito, maraming luxurious hotels ang itinayo upang mas mapaganda ang karanasan ng mga biyahero na nagbibigay daan sa mga kwento ng extravagant vacation sa Interlaken na naging simbolo ng mountain elegance at charm. Parte de arriba. And you can also see the chalets, the wooden chalets that are typical, you know, this is typical architecture from the canton of Bern. Wooden chalets, small windows, flowers, and now we have the Christmas decorations. Muy bonitos, ¿no? El techado es madera. From Grindelwald, you have the panorama train right to Kleine Scheide. There's a season pass. You can ask for the season pass. Dito tayo ngayon sa Interlaken. Isa sa mga region dito sa Switzerland. And isa din to sa mga stop ng tour natin for today. So ito ang ganda oh. Grabe kalinaw nung tubig nila oh. Ito yung kalinaw. Super ganda dito. As in, walang tapon sa mga view. Ang hirap ikat ng video kasi lahat ng view magaganda. Now here in Interlaken, and short stop lang tayo dito ng 1 hour para lang magtingin-tingin, mag-washroom, ganyan. And then after 1 hour, sasakay ulit tayo ng bus going to
Mamaya, pronounce ko maayos. And then, after doon, may free time na tayo para gawin yung mga ibang activities, kung ano gusto, kung mag-shop, or magtingin ng mga lugar. So, yun, may free time naman. Na toilet, kasi medyo kailangan nating mag-toilet. Kaso, dito, may bayad yung mga toilet nila. Wala masyado ditong public na CR. So, may bayad siya na 1.70 Swiss franc, mga something like that. Ayun, para makapaggamit ka ng toilet. Nagpa-paraglide sila, oh. Ayun, dito sa Masa yung mga naggaganyang activities, napakamahal naman yan. Nasa 200 yan. Look at that view! Grabe, ang ganda. Totoo talaga. Kala ko hanggang videos lang. Totoo pala talaga siya. Kahit sa personal, napakaganda. Very nice. Nakapag-quick lunch na kami. Dito lang. Sa may labas lang ng bus. Ayan, sa may upuan. Mabilis ang kain lang. Kasi bawal kumain dito sa bus. Bawal din ang coffee. Yun nga lang, hindi kami nakapag-CR. Sa may train station na lang. After quick stop sa Interlaken, tumuloy na kami sa susunod na destinasyon. Pagkatapos ng mga 5 oras, nagbalik na kami dito sa Interlaken. Kung gusto nyong makita ang aming pinuntahan, please like and subscribe para sa mga updated na video. Tayo sa bus. Nandito na tayo sa Interlaken oras. Trapped inside the mind of a dreamer, losing sight of all the visions in my head. I've been tossing all my thoughts off the deep end, drowning out my fears with tears instead. Sana nag-enjoy ka sa aking video. At sana makita mo rin ito ng personal. See you on the next one. Bye!